Next level mindset. Sabihin nyo nga po, next level mindset. Pag sinabing next, kasunod. Okay? Ibig sabihin, tapos na, pumunta ka na sa kabila or umakyat ka na sa isa pang baitan. Ibig sabihin, ang buhay umaangat, ang buhay ay nagmamature, ang buhay ay dapat hindi pabalik, hindi paatras. Tama po ba? Hindi lamang po sa label na ikaw ay sumagana o ikaw ay nagmature. Kasi maraming tao nakagraduate ng grade 1, grade 2, grade 3 or ng elementary, anumang label yan sa buhay natin, minsan umiedad na, pero ang ugali natin ay grade 1 pa rin. Di ba? Ibig sabihin, minsan, tanda na natin, pero minsan ang ugali natin para tayong bata. Okay? Kailangan, kapag tayo ay tumatanda sa edad natin, okay? Kasi sabi nga nila, age is just a number. Tama? Pero ang maturity, it's not about numbers. Di ba? It's about your behavior, your action, na kailangan yung ugali mo akma doon sa edad mo. Tama po ba? Kung isipin ninyo, ang pastor ninyo, ako po ay mag-42 now. Ano bang edad ko? Isipin ninyo, kung ang ugali ko po ay parang bata. Isipin mo yung pastor ninyo, nakatsupon. O, di ba? Bagay po ba? Tama po ba? Babagay po ba yun sa akin? Hindi, di ba? Di ba? Gusto ng sample nila. Ano, di ba? Nakakatawa. Di ba? Minsan matatawa ka, pero sa katagalan, maiinis ka. Kasi hindi na bagay sa ugali mo. Kailangan mag-next level ka, kailangan umusad ka sa buhay mo. Yung mga pagkakamali mo, yung dating ikaw, dapat iba na kapatid kasi next level na ito. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, next level na tong pag-uusapan natin. Kaya kailangan tayo po ay handa palagi. Ang buhay po ay hindi lamang one time na ikaw ay next level, one time na ikaw ay magbabago. Ito po ay araw-araw na pagbabago. Araw-araw na may gagawin kang pagbabago sa sarili mo. Kasi kung 2025, ito yung mga ginagawa mo, mga old habits mo, 2026, ginagawa mo pa rin yung mga bagay na dapat iniiwan mo na ng matagal na, ay anong silbi ng buhay? Ano ang kinaganda sa buhay kapag ginagawa mo pa rin yung mga lumang bagay? Di ba? Bago nga yung damit mo, bago nga yung makeup mo, yung mga lipstick mo, bago yung bahay mo, bago yung sasakyan mo, or kung ano mang bago, pati asawa mo, bago. Di ba? Pero kung yung ugali mo ay ugali pa rin noon, kapatid, walang bago sa'yo. Nagbago lang yung panlabas, pero yung panloob, hindi sumabay. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang ating kaisipan kailangan magbago kasi pag nabago ang ating kaisipan, mababago ang ating sinasabi at magbabago ang ating ginagawa. At kapag nabago ang isip, ang sinasabi, at ang puso natin at yung gagawin natin, merong bagong resulta. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, may bagong resulta. Huwag tayong masanay sa mga lumang bagay dahil ang Diyos ay Diyos ng pagbabago. Gusto niya laging may bago sa buhay mo. Ayaw niya yung mga lumang pagpapala, mga lumang bagay, yun pa rin. 5 years na, 10 years, ganun pa rin. Hindi, gusto ng Diyos, bago lagi. Kasi gusto ng Diyos, may excitement ang buhay. Amen? Ganun ang Diyos. Hindi boring ang Diyos. Hindi KJ ang Diyos. Gusto niya maranasan mo yung mga bagong bagay na so-surprise ka. Na-e-excite ka. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, ang mga anak niya, nagiging masaya sa lahat ng ginagawa at pinagpapala ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, next level na to. Okay, let's read this in Matthew chapter 9 verse 14 to 17 at babasahin natin sa Tagalog. Amen? Sabay-sabay po nating basahin. Verse 14, 1, 2, 3, go. Then the disciples of John came to him saying,
Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? And Jesus said to them, can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and they will fast. No one puts a piece of unshrunk cloth of an old garment, for the patch pulls away from the garment, and the tear is made worse. Nor do they put new wine into old wineskin, or else the wineskins break. The wine is spilled, and the wineskins are ruined, but they put new wine into new wineskins, and both are preserved. Basahin natin sa Tagalog. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. May ilang mga tagasunod ni Juan na tagapagbautismo ang pumunta kay Jesus at nagtanong, kami at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno. Bakit hindi nag-aayuno ang mga tagasunod ninyo? Sumagot si Jesus, maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno. Sinabi pa ni Jesus, walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit dahil kapag nilabhan, uurong ang bagong tela at lalo pang lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak at ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at pareho silang magtatagal. Praise God for the reading of His Word. Sabi ng mga religious leaders, kasi mahilig sila mag-fast eh. Actually, 2 or 3 times a week nag-aayuno. Yung mga Pharisees. Nakita nila yung mga disciples niya, bakit yung mga disciples mo, hindi katulad namin? Kami, nananalangin kami, nagfa-fast. Diba? Mga religious yung mga ganun eh. Pinagmamalaki yung ginagawa nila. Pero ang sagot ni Jesus, sabi niya na kapag kasama ba ng babaeng ikakasal, yung lalaking ikakasal, ay magdadalamhati? Siyempre hindi. Masayang selebrasyon yung kasalan. Pero kapag nawala na sa kanila yung bridegroom, yung lalaki, doon lang magdadalamhati. Okay? Anong point yun? Anong ibig sabihin nun? The bridegroom speaks of himself, Jesus. Okay? Si Jesus yun. Siya yung tinatawag nating bridegroom. At tayo naman yung, ang tawag sa atin, the bride of Christ. Yun ang tawag sa iglesia, yun din ang tawag sa mga tagasunod ni Kristo. Amen? At nung time na yon, nakinuha na si Kristo na wala na, nung hinuli na siya, pinako, nagdalamhati sila. Kaya tama yung sinabi ni Jesus. Akala ng mga disciples, masaya sila kasi kasama nila sige Jesus, tara mag-minister tayo, magpagaling tayo, palayain natin, mag-preach sa maraming tao para malaman nila na ang kaharian ng Diyos ay naparito na. Lalo na si Pedro. Talagang napaka-bold niya. Sige, Jesus, kahit saan, susunod ako sa iyo. Pero nung nagkaroon na ng mga challenges, na ng mga problema sa buhay, nawala si Jesus kinuha. Unti-unti silang nagkandawalaan. Iilan lang ang mga naging tapat. Okay? Lahat sila nagdalamati. Naintindihan ni Jesus yon. Okay? Kaya sinabi na sa panahon na yon, sa mga pagbabago sa buhay or transition sa buhay, expect natin ang mga bagay. Okay? Akala kasi ng mga disciple, panghabang buhay na, okay, kasama namin si Jesus, physical, lahat, walang problema. Pero may nangyaring transition sa buhay nila na hindi nila ine-expect. Akala nila ay talagang mag-ahari sila sa mundo, physical, at lalawig ang kaharian ng ating Panginoong Jesus. Pero iba po ang plano ng Diyos sa iniisip ng tao. Amen? Kaya ang sabi ni Jesus, walang nagtatagpi sa bagong damit ng lumang Kasi masisira po yun. Habang tumatagal, mapupunit, at mas lalong masisira yung bagong damit. Ganon din po sa alak. Ang lalagyan po kasi ng alak nun is leather. At ang alak po, syempre, may gas yan, matindi po na ferment po.
Okay, yung ubas na yan, na ferment nila ng matagal, ilalagay doon sa lalagyan, yung balat po, yung leather na yon, nag-e-expand po yon, at habang tumatagal, tumitigas po yon, nagiging marupok. Tama ba? Parang nagiging malutong po siya. At kapag naglagay ka ng bagong alak, sa luma, naglagay ka ng bago, ang mangyayari, pupuputok yun. Bakit po? Kasi dapat mag-i-expand pa po yun dahil bago yung nilagay mo. Dahil matigas na, marupok na siya, malutong na siya, madali na siyang mabutas, masira. Ano pong ibig sabihin? Kapag may bagong ginagawa ang Diyos at luma yung lalagyan, sayang lang ang alak. Sayang lang yung bagong ginagawa ng Diyos kasi hindi handa yung lalagyan. Hindi bago yung lalagyan. Amen? Kaya naman, sa pag-aaralan natin po ngayon, next level mindset, may bagong gagawin ang Diyos ngayong taon. Ang tanong, handa ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo, handa ka ba? Okay? Kailangan may mabago sa isipan natin, kailangan may mabago sa puso natin, may mabago sa ugali natin dahil pagpapalain ka ng Diyos ng sobra-sobra, sabi nga doon sa declaration ng Lord, for this year, He will multiply us exceedingly. Ano yung meron ka, padadamihin ng Diyos. Amen? Sinong excited dito na padadamihin kung ano yung merong ibinigay sa'yo ng Diyos na pagpapala? Ang tanong, handa ba ang isipan mo, ang puso mo, ang kamay mo para i-manage yun? Kaya kailangan merong tayong gagawin, meron dapat tayong bagong matututunan kasi handa dapat tayo sa bagong resulta. Amen? Ano po ba ibig sabihin itong sinasabi ni Pastor na new level mindset? A spiritual transition, sabihin nyo nga po, spiritual transition. Emphasizing letting go of the past, old ways of thinking, old habits. Ano daw yung letting go of the past? Ano yon? Old ways of thinking, old habits. Mga luma mong kaisipan na hindi na dapat dinadala ngayong taon, hindi mo na dapat ginagawa, at mga lumang ugali na dapat tinitigil mo na. Amen? Para saan? To embrace God's fresh work. Amen? Sabihin nyo nga po, fresh. Tignan mo yung katabi mo, kung mukha pa ba siyang fresh. Gaya ng sinabi natin dito, may gagawing bago. Pero kailangan bago din yung isipan mo. Sabihin, bago yung sisidlan. Okay? Hindi pwedeng may gagawin ang Diyos pero ginagawa mo yung old habits mo, old thinking, tapos you're gonna embrace God's fresh work. May bagong gagawin. Hindi po. Alam niyo pong mangyayari kapag ganon? Sabi sa binasa natin, hindi magtatagal. Mawawala din yung mga pagpapala o yung mga bagay na bagong ilalagay sa kamay ng Diyos kapag hindi handa, kapag luma yung kaisipan, luma yung ginagawa mo, madaling mawala. Pansinin ninyo yung mga nananalo sa loto. Diba? Minsan, biglang nananalo yun. Tama po ba? Nababalitaan nyo po ba yung mga nanalo sa loto? Hindi natin kilala, di ba? Sabihin nila sa dyaryo, lone bettor. Di ba? Si lone bettor lagi ang nananalo. Lagi na lang siyang mag-isang nananalo ng 100 million, 200 million. Karamihan sa mga nananalo sa kanila, wala pang ilang buwan, wala pang isang taon, ubos agad. Di ba? Pero sabi ng tao, alam mo, magkaroon lang ako ng milyon, okay na ako. Alam ko na yung gagawin ko. Di ba? Buhay na ako noon. Pero anong mga nangyayari sa mga tumataya? Pag nanalo, hindi lang sila nawalan, minsan, madalas sa kanila, baon pa sa utang. Money will amplify who you are. Anong ibig sabihin nun? Ang pera, ipapakita niya kung sino ka talaga. Piso man yan, 1,000, 100,000, 1,000,000, kayang ipakita ng pera kung sino ka. Kung ikaw ay sugalero, ang pera ay napupunta sa sugal. Kahit magkano yan, mapupunta at mapupunta pa rin yan sa sugal. Kasi ganun ka eh. Ganun ang pag-iisip mo. Tama po ba?
Kaya hindi po nagtagal, naubos yung kanyang kayamanan. Dahil sa pagsusugal, dahil inom dito, inom doon, tawagin lahat ng barkada, tara. Ang nangyari, unti-unti, lahat ng nabili niyang lupa, binenta niya hanggang sa wala nang matira sa kanya. Hindi handa ang isip, hindi handa ang puso, hindi handa ang ugali. Dahil may dala-dala pa ring ugali na bumubutas sa pagpapala. At yung butas na yon, maawas lang yung pagpapala, nawawala. Kaya importante, kaya tinuturuan ko po kayo kasi gusto ko maging marunong kayo sa paghawak nyo ng pagpapala na ibinibigay sa inyo ng Lord. Sino dito gustong maging marunong? Sino dito gustong maging marunong? Okay? Kaya kailangan may gagawin ka, hindi lang, gusto ko maging marunong. Marunong na ako, alam ko na yung gagawin ko. Hindi ganun. Yung mga marunong kasi minsan, nagdudunong-dunungan nyo, pastor, alam ko na yan. Yung mga nagsasalita na gano'n, alam ko na yan, ayun minsan napapano ako doon, talaga. Alam mo na yan. Nagmamalaki, nagyayabang na alam niya na. Hanggang alam lang, pero hindi niya na igagawa. Okay, kaya napaka-importante, kailangan may bago tayong gagawin. Amen? New mindset, new results. Ganun lang kasimple. Old mindset, old results. Sabi nga ni Einstein, loko-loko lang ang tao na nag-e-expect ng bago, pero yung ginagawa niya, luma pa rin. Si Einstein, isa sa pinakamatalinong tao na nabuhay dito sa mundo. Siya na ang nagsabi. Kasi sila, mga scientists, alam nyo naman, sila ay laging nag-e-experiment para makakuha ng bagong resulta. Kung hindi nila babaguhin yung ginagawa nila, walang bagong resulta doon sa experiment nila. Kaya sabi niya, loko-loko lang yung tao na yung nag-e-experiment siya, paulit-ulit lang siya doon sa ginagawa niyang experiment, pero yung kanyang isip gusto may bagong resulta. Hindi, kailangan may bago kang gagawin sa ginagawa mo para may bagong resulta. Adjust dito, tapon dito. Ano yung mga dapat itapon, ano yung mga bagong ilalagay. Ganon din sa buhay, kapatid. May dapat kang itapon sa buhay mo. May mga ugali na dapat na nating iniiwanan. Kasi may bagong gagawin ng Lord at maging excited ka doon. Amen ba? Parang ayaw niyo Because the hardest part of embracing fresh work or new beginning ng ating Diyos is letting go. Yun ang pinakamahirap. Pero matututunan nyo yan. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, sabi ni Pablo sa iglesia, therefore I urge you. Nakikiusap si Pablo sa inyo. Brothers and sisters, in view of God's mercy. Kita nyo na lang yung habag ng Diyos. Tumingin kayo dun sa habag ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo karapat-dapat, pero tayo ay talagang nabiyayaan. At andun yung kanyang habag, inimbis na ikaw ay maparusahan sa ginagawa mong kalokohan. Sabi niya, teka lang, hindi, wag. Mahal ko tong anak ko to. Hindi pwede mapunta sa impyerno, hindi mapasama yung kanyang buhay. Ganyan tayo kamahal ng Diyos, may habag siya sa atin. Ganun ang kanyang pagmamahal. Kaya naman dahil doon, ang sabi niya, offer your bodies as a living sacrifice. Pag nakita mo yung awa ng Diyos kung gaano kanya kamahal, madali sa iyong ibigay at isurrender ang buhay sa Diyos. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Yung katawan na ito, yung buhay na ito, dapat makitaan ng kabanalan. Amen? At ito ay nakakalugdan ng ating Panginoon. This is your true and proper worship. Hindi lamang yung pakakanta tayo, God is good, yes. Ako'y nagagalak. Yes, may bagong. Ito ang araw. Yes, Lord. Part yun, isa yun sa mga worship. Pero ito yung totoong worship. Yung buhay mo, paano ka ba nabubuhay? Sinusuko mo ba sa Diyos? Ikaw ba'y lumalakad ng kabanalan?
Kapag ikaw lang at ang Diyos at tatanungin mo ang Diyos, Lord, masaya ka ba sa ginagawa ko? Lord, natutuwa ka ba sa buhay ko? Sabi ni Pablo, yun ang proper and true worship. When you offer your life na ibinigay mo sa Diyos, dapat ikaw ay lumalakad sa kabanalan, siya ay nalulugod sa iyo, natutuwa ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Diyan tanongin nyo. Lahat tayo, tingin sa taas. Tingin sa taas. Ngayon, sabihin niya to, Lord, natutuwa po ba kayo sa akin? Natawa kayo, no? Bakit kaya kayo natawa? Seryosong tanong yun. Di ba? Kasi kahit din ako, hindi naman ako pastor naman, parang ikaw lang, pero hindi, kasama din po ako. Nung una natawa din po ako Lord, parang, di ba? Kaya lang, kailangan natin tanungin, kailangan natin gawin yon. Araw-araw, Lord, sa umagang ito, sa gagawin ko ngayong umagang ito, gusto ko, Lord, matuwa ka sa akin. Dahil kapag natutuwa ang Lord, anong susunod? Yung mga tao mo sa paligid, matutuwa rin sa'yo. Amen? Maaring marami, hindi agree sa'yo, hindi matuwa, pero yung mga kinokonek sa'yo ng Lord, matutuwa sa'yo. Nagiging pagpapala ka. Amen? Tignan mo yung katabi mo, pagpapala ba siya? Yan. Amen. And next is, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabihin nyo nga po, do not conform. Ano ibig sabihin nyo? Huwag kayong gagaya, huwag nyong kokopyahin yung pattern ng mundong ito, yung ginagalawan ng mundo, yung ugali ng mundo, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yung mga taong sinusunod lang yung nararamdaman nila, yung sarili nilang prinsipyo, pag-iisip, huwag nyo daw gagayahin yon. Dahil ito ay ikapapahamak ninyo. Yung purong ako lang yung masusunod, hindi, alam ko yung nararamdaman ko, ito yung alam kong tama. Hindi po, kapatid. Meron tayong sinusunod na tama para maging tama at nalulugod ang ating Diyos. Wala pong iba kundi ang standard ng morality ng tao ay ang salita ng Diyos. Ito po yun. Amen? This is the standard of the morality and ethics ng tao dapat. Kaya nga po ang mga batas natin sa bansang ito, dito po yan. Ang inspiration po, kinuha po dito sa Biblia. Kaya nga sa Constitution natin, ang una is we are imploring to the sovereign Almighty God. Humihingi tayo ng tulong sa Diyos. At ang Diyos binigyan tayo ng tulong. Ito, para maging maayos ang bansa nyo, ito ang inspirasyon. Kaya lahat ng batas ay pumoprotekta sa kanyang nilikha, lalong-lalo na ang mga tao. Amen po ba? Kaya natutuwa po ako, kahapon po ay nag-umpisa po yung ating advanced degree program. Amen? Kaya ang gusto ng Diyos na sa iglesia na ito, magkaroon po ng pag-upgrade. Kaya natutuwa ako sa mga umattend. Amen? Na talagang mag-upgrade ang ating kaisipan. Kaya nga natutuwa ako, si Karen tsaka si lagi silang example doon po ni Bishop. Kasi marami tayong matututunan. May mga bagay na parang bago. Ganun pala. Oy, ganun pala dapat sa pamilya. Ganun pala, may batas pala na poprotekta pala sa akin. Amen? At pagkatapos po nito, sila po ay pwede nang pumunta sa mga local government po natin para tumulong, para mag-counsel po. Isipin mo po yun, yung mga umattend na ito, magiging social worker po sila at counselor po. Amen? Kasi ang komunidad po natin, ang daming problema. Tanungin mo lang yung kapitbahay mo, ang daming problema sa pamilya, problema sa pera, problema sa asawa, problema sa anak. Sinong dapat may dala ng solusyon? Ang church. Amen? Kasi ang church ang dapat nakikitaan ng maayos na pamilya, maayos na asawa, maayos na anak, maayos na kabataan, maayos na estudyante, maayos na nagtatrabaho, empleyado. Tama po ba? Kaya nga sabi ng Lord, be the light and salt
Okay? Kailangan mag-ilaw ka, magningning ka. Kaya nga, ginagawa natin to. Kaya sabi ko kay Bishop, gusto ko, dalhin mo dito, turuan mo kasi gusto ko yung mga member ko na gustong magkaroon ng degree, hindi lamang sila magkaroon ng degree, kundi magkaroon ng sapat na kaalaman. And at the same time, they are recognized by the government. Na hindi lamang na talagang the government will allow you to do that. Amen po ba? Kasi gusto ko po yung mga hindi nakatapos, okay? Marami po kasi sa atin dito hindi nakatapos. Gusto ko may dignidad na, ito, natapos ko to. Pinag-aralan ko to, buong husay at gagawin. Amen po ba? Kaya yung bagong kaalaman, kapag yan ay in-apply mo, may bagong resulta at hindi mo alam kung saan ka dadalhin yan. Bubukas ang maraming pinto at oportunidad para sa'yo. Amen? Keep learning. Keep studying. Amen po ba? Kasi doon lang bubukas ang pinto, doon lang bubuhos ang mga pagpapala. Kasi ibinibigay lang ng Diyos ang pagpapala sa alam niya na kung sino ang marunong at humawak nitong pagpapalang ito. Hindi niya ibibigay sa alam niyang masasayang lang. Butas yung kamay mo eh. Hindi mo pa alam eh. Hindi ka marunong mag-organize. Hindi ka marunong mamahala. Sayang lang, ibigay ko na lang dito. Kaya nga sa parable of talent, yung nag-iisa na nga lang yung binigay, kinuha pa ng Lord. Sabi niya, napakasama mo at napakatamad mo. Amin na yan. Ibinigay niya doon sa nagtrabaho at nag-invest doon sa kanyang ginawa. Yung 5 na naging 5, nadagdagan naging 10. Ibinigay niya doon. Kaya yun ang pinakaayokong mangyari. Yung kukunin sa'yo dahil walang nangyari. At ibibigay doon sa marunong. Kaya kung gusto mo na ikaw ay talagang pagpalain ng gusto ng Lord, kailangan marunong ka. Kasi yung mga hindi marunong, kukunin ng Lord yung mga pagpapala na nasasayang lang, ibibigay sa inyo na mga marurunong. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, marunong ka. Isa po sa ating example po ay si Joseph. Sino kilala si Joseph? Hindi po ito yung Joseph na yung tatay ni Jesus. Okay, sa physical. Si Joseph po, the dreamer. Okay, alam niyo po ba yung istorya ni Joseph? Joseph the dreamer, na binigyan siya ng vision ng Lord. Okay, na lahat talagang magbabaw. Pati yung mga buwan, stars. Ibig sabihin, yung kanyang pamilya ay talagang luluhod sa kanya. Pinagyabang niya yung pangarap na yun, pinagyabang niya yung nakita na yun. Ay, alam niyo nangyari, nagalit sa kanya yung mga kapatid. Ikaw ba naman sabihin mo, nanaginip ako, lahat kayo luluhod sa akin. Di ba? Lahat kayo parang magmamakaawa sa akin or kung ano. Di ba? Minsan kapag may mga pangarap, yung mga pangarap na yan malalaki, matatayog. May mga tamang taong sasabihan. Pero kasi si Joseph, that time, he was a teenager, hindi niya pa alam. Marami pa siyang bigas na kakainin. Marami pa siyang dapat matutunan. Kaya may nangyari sa kanyang buhay, 3 sitwasyon. Una, sa pit, sa balon. Paano siya napunta doon? Dahil sa galit ng kanyang mga kapatid, pinagkaisahan siya. Itapon na lang natin yung kapatid natin yan. Ang yabang-yabang, kala mo kung sino. Di ba? Minsan may mga away-away sa magkakapatid eh. Kinaiinisan ninyo yung bunso, parang yun siya na lang. Huwag nating anuhin. Pinagkakaisahan. Minsan ba may mga ganun kayo sa buhay? Opo, pastor, pinagkakaisahan po ako ng mga kapatid ko. Okay? Ibig sabihin, yun ang moment mo ng pit. Okay? Ilalagay ka, tatapon ka sa balon. Okay? At binenta siya. Okay, binenta siya bilang alipin. Okay, nung binenta siya, napunta siya doon sa palasyo kung saan nagsaserve siya. At ang sabi ng Bible, dahil magaling siya mag-serve, sinabi ni Potiphar, ikaw ay mamahala sa akin sa lahat ng mga gagawin ko. Okay? Pero may nangyari sa kanya, yung kanyang asawa, pinagbintangan, na siya ay ginalaw. Pero hindi naman. Lumalapit sa kanya yung asawa kasi nga, napakagaling. Kapag magaling ka, tapos may itsura ka, talagang gwapong-gwapo sa'yo yung mga babae.
Kaya ito ang sinasabi ko sa mga young people. Okay? Makinig kayo. Ito ang sinasabi ko sa mga young people. Hindi mo kailangan humabol sa babae. Kung gusto mong responsable ang mapapangasawa mo, kailangan maging responsable ka muna sa sarili mo. Kung hindi ka marunong magtupi ng higaan mo, hindi ka marunong maglinis, okay, ng pinggan, tapos hahanap ka ng aalagaan mo, isasabihin lang sa'yo na, kung nagkuha ka pa ng hindi ka nga makatulong dito sa bahay. Tama po ba? Ganun ang sinasabi ng magulang. Totoo po ba? Kaya dapat, bago ka mag-boyfriend or mag-girlfriend, kailangan makitaan kang responsable sa loob ng tahanan. Amen? Dapat ikaw yung marunong maglinis, marunong kang maglaba, at kung nasa tamang edad ka na nagtatrabaho, dapat may share ka doon sa bayarin sa loob ng bahay. Amen? Ganun ang responsableng lalaki. Tama po ba? Dapat nagbabayad ka ng kuryente, may parte ka doon. Hindi mo sasabihin, hindi, ko yun ng magulang. Talaga? Pero yung baon na binibigay ng magulang, pinangaalaga mo ng ibang tao, ay mas unahin mo muna dito mag-alaga sa loob ng bahay. Mas maging responsable ka. Tama po ba? Tama ba yung sinasabi ko? Maging responsable ka. Amen? Kasi kahit saan kadalhin, bubukas at bubukas ang maraming pinto sa'yo. Dahil ang mga pagpapala, napupunta yan sa mga responsableng tao. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, be responsible. Okay? Kung wala pang asawa yan or balak mag-asawa, sabihin mo sa kanya, oy, maging responsable muna tayo. Okay? Amen po ba? Amen. Bakit ko po sinasabi to sa mga kabataan? Makinig. Kasi kapag hindi ka responsable sa sarili mo at hindi ka marunong mag-alaga ng ibang tao, masasaktan mo lang siya. Hindi biro ang manakit ng ibang tao. Hindi pinaglalaruan ang puso, hindi sinasaktan ang puso ng ibang tao dahil lang sa hindi ka responsable. Dahil sa pagiging responsable ni Joseph, kahit nandoon siya sa palasyo, nagtrabaho siya, kahit siya ay ginawa ng kwento na nagpakulong sa kanya, dinala siya doon sa prison. Sipin mo yon? Dinala siya sa pit, sa balon, inano siya ng mga kapatid niya, pinagkaisahan, binenta, naging alipin ni Potiphar, tapos ngayon pinagbintangan siya, dinala siya sa presuhan, sa kulungan. At alam niyo po ba, nung nasa kulungan, responsable pa rin siya. Marunong pa rin siya. Kaya siya yung naging leader doon. Yung kulungan naging maayos. Maayos yung kanilang patubigan, maayos yung dadaanan, naging maayos ang lahat, naging organized. Kaya natuwa ang mga tao. Kaya kapag responsable ka, kahit saang kadalhin ng buhay, kahit gaano kapangit ang sitwasyon, may promotion na nag-aantay sa'yo. Aayos at aayos pa rin. Hahabulin ka pa rin ng pagpapala. Amen po ba? From pit to prison, responsable. Kaya nung nakitaan na responsable siya sa kulungan, dumating ang pagkakataon dahil marunong siya mag-interpret ng dreams, naghahanap si Pharaoh, yung hari ng Egypto, naghahanap. Walang maka-interpret. Si Joseph ang kinuha. At dahil na-interpret niya ng maayos, at nag-suggest, nag-advise kung anong gagawin dahil magaling siya mag-organize, magaling siya mag-administer, napaka-responsable niya, alam niya ang solusyon doon sa problema. Anong ginawa ni Pharaoh ng hari? Siya yung ginawang governor. Ginawang prime minister siya. Kasunod siya ng hari. Pinakamakapangyarihan at magro-rule sa buong Egypt. Amen? And he was just 30 years old. So isipin mo, pagiging teenager niya hanggang sa siguro 17, 18, 19, 20, 21, 22, naging responsable siya. Sa pit,
sa prison, maging sa palace, responsable siya. Maraming pagkakataon na pwedeng sabihin ni Joseph na, ayoko na, hindi ko deserve to. Napaka-cruel, napaka-unfair ng mundo. Pwede niya sabihin yun eh. Napaka-unfair. Pero hindi sumuko. Kahit anong sitwasyon sa buhay, iba-iba ang transition. Pero naging responsable siya at nanatiling may pananampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Minsan mapapatanong ka, Lord, sabi mo this year of you will multiply us exceedingly, pero bakit ganito nangyayari? Kasi gusto makita ng Diyos kung totoo talagang responsable ka, kung totoo talagang mapagkakatiwalaan ka. Because in every process, in every situation, God is allowing those things for you to learn. There are things na hindi mo matututunan dito sa church na to, sa pulpito na ito. Marami, mga advice, yung word of God. Pero may mga bagay na matutunan mo mismo dyan sa sitwasyon na iaalaw ng Lord. Mga sitwasyong hindi maganda. At kung matigas ang ulo mo, uulit at uulit yung mga pagpapahirap sa buhay sa'yo hanggang sa matuto ka. Okay? Kaya kung gusto mong matuto ng mabilisan, the easy way, matuto kang makinig sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang isa sa spiritual posture natin, sabi ko nga, you must have a circumcised heart, hindi yung matigas yung puso. Hindi, pastor eh. Gusto ko to eh. Gusto ko siya eh. Pagpipilitan natin yung gusto natin, na alam natin na ikapapahamak natin. Kaya yung mga bagay na gusto natin, di ko talaga maiwan, pastor eh. Huwag matigas ang puso. Amen? Kailangan tuliin, kailangan may tanggalin. Pero yung pagtatanggal na yon, yung pain na yon, masakit yan, pero it will be a gain para sa'yo. Doon mo makikita, tama pala si Lord, no? Masyado pa palang maaga. Diba? May dapat pa pala akong dapat gawin. Amen? Mag-mature ka muna. Amen? Maging responsable ka muna. And then, the door will be open. Sipin mo, hindi nagreklamo si Joseph, no? Lord, unfair, ibang-iba yung pinakita mo sa akin. Tapos ako, andito ngayon sa balon. Tapos ngayon, andito ako sa kulungan. Pero napakaganda ng ending. Nasa palasyo siya. Naging prime minister. Kaya sabi niya, Genesis 50:20, nung nagkita-kita yung mga magkakapatid, nagulat sila. Si Joseph nun, makapangyarihan eh. Pwede niyang gantihin eh. Patayin niya mga yan. Gusto akong patayin niya mga yan, kapatid. Hindi niya ganoon. Bakit? Because of many situations sa buhay ni Joseph, may natutunan siya. Natutunan niya magpakumbaba, natutunan niya magmahal, natutunan niya magpatawad ng mga tao, lalo na yung mga malalapit sa kanyang nakasakit sa puso niya. Kaya ang sabi ni Joseph, Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended it all for good. Maraming iaalaw ang Lord sa sitwasyon na masasaktan ka dahil may tinuturo ang Lord sa'yo. May tinatanggal na ugali, may tinatanggal na kaisipan, masasaktan ka kapag talagang hindi ka makikinig. Inaalaw ng Lord yan. Pero sa bandang huli, mapapatunayan mo, Lord, grabe. Maraming masakit nangyari sa akin. Pero ang gusto mo lang pala ay puro kabutihan ang mangyari sa akin. Amen? Laging ganon, mabuti ang Lord. Hindi kanya gustong sirain, wasakin. Hindi. Iaalaw niya yung mga pangit na sitwasyon kasi gusto niya lang may matutunan ka. Okay? You must be ready to learn. Okay? And learning comes, minsan may pain. Masakit yan eh. Kasi may aalisin ka sa buhay mo. May desisyon kang gagawin na dapat na tanggalin sa buhay mo. Okay? Pero the Lord will always have good things in mind para sa'yo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang iniisip ng Lord sa'yo. Kaya 3 bagay na gagawin natin. Okay, listen.
Okay, number 1. 1, 2, 3, basahin natin. Letting go. Yan. Let it go. Ayoko nang kumanta eh. Baka lalong lumamig. Elsa, is that you, Anna? Di ba? Let it go. Matuto kang magparaya. Matuto kang alisin yung mga bagay na dapat alisin. Releasing old mindset, old habits, and limitations. Kasi yan yung mga pumipigil sa'yo, yan yung mga humahadlang sa'yo para ikaw ay makapag-forward. Amen? Hindi ka maka-go forward kasi laging nakaharang eh. Hindi ka makasulong kasi may pumipigil sa'yo. Sabi sa'yo, huwag ka na magsimba. Date na lang tayo. Diba? Hihilahin ko. Huwag ka na magbigay dyan. Ipunin mo na lang yan, pan-date natin. Diba? Huwag ka na may tayo eh. May outing tayo. Mga barkada natin. Diba? Old mindset, old habits, limitations, walang mangyayari kung hindi ka susunod sa Lord. Handa ba kayo, kapatid, na isakripisyo yung mga bagay na dapat isakripisyo para sa Lord? Ayun. Amen. Amen. Pag sakripisyo talaga, mahirap yan eh. Ang hirap sumunod sa Lord, no? Mahirap talaga yun. Di ba? Pero kung ikaw ay hinahanap mo, Lord, tulungan mo ako. Pagbibigyan ka ng Lord, gagawa ang Lord ng paraan para sa iyo. Philippians 3:13-14, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Christ Jesus is calling us. Laging ganun. Habang nabubuhay ka dito, ikaw ay nasa karera ng buhay. At yung karera na yun, ibinigay ng Diyos, hindi lang temporary na mga prize. Ay, magkaroon ako ng bahay, sasakyan, magandang asawa, malusog na pangangatawan. Hindi lang yung kapatid, man. Heavenly prize, eternal prize. Hanggang makarating ka sa langit, yun ang karera ng buhay. Kaya pag-igihan mo dito sa lupa, na ang buhay mo, maipamuhay mo ng maayos, may kabanalan at nalulugod ang Diyos. Kasi hindi lang yung prize dito ng mga pagpapalang ibibigay, mas may malaking grand prize. Di ba? Malaki na nga, grand pa. Gaano ka kaya kalaki yun? Di ba? Yung buhay na walang hanggan, Lord, yes! Narating ko rin. Hallelujah. Yun ang masarap na feeling. Na pagkatapos ng buhay dito sa mundo, wow, Lord, na-meet kita. Amen po ba? Kaya yun po yung dapat nating ginagawa. We let go of our old habits. We let go of our old thinking that limit us. Amen? Iwanan ang dapat iwanan. Tao man yan, pag-uugali na yan, masasamang ugali, iwanan na yan, masasamang gawi, mga bagay na hindi maganda, iwanan na yan. Tama ba? Iwanan na. Amen? Sabi sa akin, yes, Pastor. Amen? Let go. Number 2, understand spiritual seasons. Kailangan mong intindihin, meron at merong mga pagbabago sa buhay. May mga season. Katulad ngayon, papasok na yung season ng Ay, alam niyo, season kasi sa K-drama, season 1, Pastor, season 2 na, season 3. Kapatid, tag-init, summer season ang parating. Di ba? Kung ano yung season ang nasa isip nyo eh. Kaka-K-drama nyo yan eh. Season 1, season 2, episode 1, Pastor, episode 5 na ako. Ang buhay po may season. Ganun din sa spiritual, may season. Kung dati ang alam mo lang, John 3:16, kapatid, dagdagan mo naman. John 3:16 to 17, Pastor. Susunod, 16, naging 17. John 3:16, 17, 18 na ako, Pastor. Biro lang yan, pero dapat maging seryoso tayo. Binabasa natin ang salita ng Diyos.
Kung dati wala ka, nagbabasa lang o naririnig mo lang salita ng Diyos pag nagpipreach si pastor, try mo man magdala ng Bible. Subukan mo sa office mo. Sa ano mo, kapag wala, magbasa ka. Maliit na Bible lang na ano, basa ka lang. New Testament, basahin niyo po. Matthew, basahin niyo po yun. Marami kayong matututunan, lalo na sa trabaho ninyo. Sa pagnenegosyo, pakikipag-relate sa ibang tao. Wag lang sa pastor na makikinig. Maganda yung ikaw mismo na pakikinggan mo yung salita ng Diyos personal. Di ba? Iba yun eh. Kumbaga yung pagkain na inihahain sa'yo, alam mong ikaw ang nagluto, talagang nag-effort ka. Amen po ba? Kung dati yung ugali mo, saka na. This year, maging intentional ka. Pag sinabing intentional, yung talagang gagawin mo, sisiguraduhin mo. Hindi lang yung, ang New Year's resolution ko, magbabasa na talaga ako ng Bible. Tapos dumating na yung 2027, yun pa rin. Talagang eto na talaga. Final na to, magbabasa na ako. Dumating yung 2028, hindi ka pa rin nakapagbasa. Super final na talaga to. Magbabasa na. Huwag ganun, kapatid. Magbago na tayo. Seryosohin na natin. Amen? Seryosohin natin yung spiritual na buhay natin. Hindi lang yung mananalangin tayo tuwing, Lord, thank you for this food. Umaga. Mamaya excited na ako, mananalangin na ako ng lunch. Lord, thank you. Huwag ganun, kapatid, yung pagkain lang pinapanalangin mo. Pasalamat ka sa buhay mo. Pasalamat ka sa mga tao may sakit, yung ano mo, kapitbahay, yung kung sino yung mahal mo sa buhay, panalangin mo. Huwag lang yung puro sayo, puro sayo. This time naman, panalangin mo yung ibang tao. Kailangan nila yan. This year, a simple prayer for others is a big help for them. Amen? Huwag lang, sige, pagpe-pray kita. Hindi, tawagan mo. Tara, pray tayo, simpleng prayer. Lord, ilayo mo siya sa kapahamakan, pagpalain mo yung pamilya niya, kaya asawa niya, yung anak niya. Lord, i-bless mo yung kanyang kabuhayan, yung kanyang trabaho. In Jesus' name, Amen. Simpleng prayer, malaking impact na yun sa taong yun. Be there for others na nangangailangan. Amen po ba? Amen po ba? Kasi hindi natin alam. Parang share ko lang po nung isang araw po. Actually, nung Thursday po ay namatay po yung aking tito na pastor. And sa kanya ko po natutunan kasi for quite some time tuwing summer po, pumupunta po ako lagi doon sa bahay nila, doon sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Nung ako po ay on my college days po, pumupunta po ako doon every summer. I spend my summer pumupunta doon sa church niya po para magturo. And doon po ako tumitira for 2 months, for 3 months. Every summer po nandoon po ako para magturo. At doon ko po natutunan sa kanya yung yung i-enrich mo yung sarili mo sa vocabulary. Kasi mahilig po siya maglaro ng mga word puzzle. Minsan nakikita ko siya na ang tawag dito, na napupuyat yung isosolve yung mga puzzle, yung mga iba-ibang laro noon. Yung hangman, abutan nyo po yan. O kaya yung naka-jumble na words tapos bubuin mo. Kasi as a pastor, kailangan yung vocabulary mo ay mayaman. Okay? At doon ko po nakita na medyo kasi mabagal kumilos yun eh. Parang slow mo. Ganon. Pero doon ko nakita na sa bawat desisyon ng buhay mo, hindi kailangan padalos-dalos. Kailangan sigurado. Amen po ba? Kaya naman nakakatuwa kasi nung bago po siya namatay, he was exhorting doon sa annual pastoral conference nila. Sabi po ng aking mentor na elder doon sa church, he was actually exhorting, tapos prayer, tapos napaluhod po siya. Akala nila nananalangin pa, yung pala na cardiac arrest na po siya. Sa akin po parang nakakatuwang senaryo kasi he was preaching the word of God like a dying man to a dying world. Yung ibigay mo yung buong lakas mo para sa Panginoon, yung pagsisilbi mo, kasi hindi mo alam hanggang kailan. Ang mundo natin nangangailangan, nagkakaproblema, pero kahit sa huling hininga mo,
tumutulong ka, naglilingkod ka. Amen? Let our lives be a blessing to everyone. Ephesians 4:22-24. Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Change is a natural shift that requires new attitudes and faith. Pag binago ka na, kailangan bago na yung ugali mo, bago na yung pananampalataya mo. Hindi na ikaw yung nananampalataya pag nakakita ng simbahan. Ganun lang. Hindi ka man lang magsalita. Mas gusto ni Lord na nagsasalita ka, naririnig ka niya. Hindi yung kung ano-ano yung ginagawa mong ganun-ganon. Diba? Iba na. Iba na yung pananampalataya mo. Iba na. Okay? Yung attitude mo. Amen po ba? And number 3, embrace God's new thing. Sabihin nyo nga po, embrace God's new thing. Diba? Una, i-let go. Pangalawa, kailangan maintindihan mo may mga pagbabago sa buhay mong mangyayari. At sa may pagbabagong yun, kailangan bago din, akma din yung ugali mo sa gagawin mo. At ang pangatlo, embrace mo yung bagong ginagawa ng Lord. Amen? Huwag kang resistant. Lord, ayoko niyan eh. Lord, hindi ako sanay dyan eh. Hindi nga eh. May gustong gawin ng Lord sa buhay mo. Kaya kung feeling mo, parang Lord, pinahihirapan ko. Lord, nahihirapan ako sa problemang ito. Lord, nahihirapan ako sa challenges na to. Kapatid, baguhin mo yung mindset mo. Yung mga problema na yan, maaring pagpapala yan kapag napagtagumpayan mo. Amen? Huwag agad susuko, huwag ayoko niyan. Huwag yung magiging matigas ang puso mo. Lord, ayoko makinig. Lord, ayoko niyan. Huwag ganun, kapatid. Embrace. Lord, whatever it is, hindi ko man kaya, pero Lord, sapat ang biyaya mo para bigyan ako ng sapat na karunungan at kalakasan para mapagtagumpayan at magawa yun. Amen po ba? Embrace. Embrace the new thing na ginagawa ng Diyos. Sabi niya sa Isaiah 43:18-19, do not remember the former things, nor consider the things of old. Kalimutan mo na yung mga luma. Luma na nga eh. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Di ba may gagawin ng Diyos na bago? Mga imposibleng bagay. Lord, bakit ako nandito sa ospital nagkasakit? Magtiwala ka lang. May bagong nangyayari sa buhay mo. May ginagawa ang Lord. Gusto niyang i-reveal ang sarili niya na siya ang nagpapagaling ng may sakit. Amen? Lord, ganito, baon ako sa utang. Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala, kapatid. Maniwala ka, manampalataya ka. Huwag mong gagawin yung old habits mo na hinahanap mo si Bombay, hinahanap mo yung Indiano. Magtiwala ka sa Lord. This time, humakbang ka. Bagong attitude, bagong faith dapat. Amen? Because new mindset, new results. At doon ipapakita ng Lord, I am Jehovah Jireh, the provider. Nagpo-provide ang Diyos. Subukan mo ang Lord. Amen? Embrace. Kaya as I conclude, greater blessings, bigger responsibilities, higher learning, bolder faith. Greater blessings, kailangan yan. Malaking responsibilidad. Sino dito gusto ng talagang nag-uumapaw na pagpapala ng Lord? Bigger responsibilities. Kaya kapag binibigyan ka ng pastor, ng leader mo, ito yung responsibilidad mo, turuan mo si ganito, disciple mo sa ganito. May pagpapala. Greater blessing yon. Kaya lang, kailangan hindi lang responsibilidad ang kaakibat niyan, kailangan natututo ka, higher learning. Naku, mag-handle ako ng tao. Yung anak ko nga, hindi ko ma-handle pinag-aaralan ko. Ito, bibigyan ka ng bago ng Lord. Baka dito ma-handle mo. Di ba? Kasi may gusto kang, ang Lord na may matutunan kang bago. Di ba? Aanuin ka ng leader dito sa church. Magturo ka. Kaya
Kaya mo yan. May kita mo yung dinidisciple mo, ibibless ka niyan. Kasi tinuturuan mo. Nung kung dati, nakikinig ka lang, uupo-upo ka lang, nakikinig kay pastor. O ngayon, ikaw na magtuturo. Ba, yes, pastor, gusto ko yan. Gusto ko mag-disciple. Gusto ko mag-alaga ng isang kaluluwa. Kahit isang kaluluwa lang, alagaan ko. Di ba? Alam niyo, ang sarap mag-alaga ng kaluluwa kasi kapag naalagaan mo yan, darating ang panahon, ikaw yung aalagaan. Ibibless ka niyan. Di ba? Sinong gusto ng ganon? Ayun, parang umina. Sinong gustong mag-alaga dito? Darating ang magtuturo kayo, mag-aalaga kayo, mamahalin ninyo. Kahit ang tigas-tigas ng pastor, hindi naikinig eh. Kaya nga yan pinadala ng Lord kasi may gustong ang Lord na matutunan mo. Matututo mo magpasensya ng mahaba, matutunan mo magmahal, magpatawad. Amen? Tuturuan, aalagaan. Kaya naman, may reward si Lord sa'yo. May greater blessing. May higher learning, may bolder faith. Kaya kailangan mo ng malaking pananampalataya. Mananampalataya ka. Hindi na para sa sarili mo, pero para sa iba na. Lord, kaya natin yan. Sis, atin ka lang. Magpo-provide ang Lord. Di ba? Doon mo makikita, wow, kaya ko pala. Kaya makikita mo, this 2026, hallelujah, matatapos ang 2026 na taon, yung akala mong hindi mo kaya, kaya mo pala. Amen? Yung akala mo na kakaunti lang, ito lang, makikita mo, madami na pala. Bakit? Because greater blessings, bigger responsibilities, higher learning, bolder faith. Okay? Hindi lang yung greater blessing, Lord, salamat, greater blessing. Alam mo ba, kapag malaki ang pagpapala, malaki rin ang responsibilidad. Ay, dapat handa ka. Amen po ba? Are you excited, church, for this 2026? Ayoko na ma-miss ninyo to eh. Gusto ko maranasan ninyo. Kaya darating ang panahon, I think ang ating executive secretary, okay, ng church natin, maglalagay siya dyan ng mga testimonies natin, ilalagay niya ang ginawa ng Lord sa buhay natin, at saka yung mga prayer natin, lalagay natin, popost natin, Lord, publicly, ito po yung namin. And I want to testify na it's not about me, but it's about you. Okay, multiplying us exceedingly. Malaking pagpapala ang ibinigay mo kasi mas naging responsable ako. Kaya ko nang humawak ng madami, natuto ako ng husto, at ang dami ko natutunan, at mas lumaki yung pananampalataya ko. Amen? Can we just all stand right now, church?